rooted and builded upon Him, and established in your faith, even as you were taught, abounding in thanksgiving. Ang sabi rito, mga kapatid, ang makakapagpasalamat sa Panginoon ay una, they are rooted. Ibig sabihin na uugat, matibay, matatag. Gaya ng isang punong kahoy, pag dumating ang bagyo, hindi siya basta-basta matitinag. Ako ay galing sa Tacloban at pumunta ng Aklan nang dumating ang malakas na bagyo. Odette, nakita ko ang mga puno ay wasak. Mga kapatid, ang pananampalataya na matatag ay hindi basta-basta matitinan. Ano pa? Built upon Him. Ibig sabihin, spiritually grounded. At alam natin, ang matalinong tao ay nagtatayo ng kanyang bahay sa bato. Sapagkat kung dumating ang uno sa kanyang buhay, siya ay matatag at hindi siya matitinan. Ano pa? Siya ay established in faith. Ang ibig sabihin, siya ay matured in faith. At ang layunin ng salita ng Diyos, upang tayong lahat ay maging matured. Ang sabi sa Ephesians 4:15, hindi na gaya ng bata. Ano yung gaya ng bata? Nagtatampo at pabago-bago ang isip. Ngayon, mga kapatid, bakit tayo kailangang magpasalamat sa Panginoon? Ang sabi sa 1 Chronicles 16:34, dahil siya ay mabuti. At sa Psalms 107:15, kagilagilalas ang kanyang mga gawa. At tayo mismo, mga kapatid, ay halimbawa o na-experience natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mula sa ating mga magulang, gayon din sa ating mga anak, at pangkaraniwan o sa pangkaraniwan, mga kapatid, sa iglesia ng Panginoon. Sa loob ng 5 taon, sinamahan tayo ng Diyos. At nakita natin ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. At ito ay dapat nating pasalamatan. Ang buhay natin ay nagmula sa Kanya. Ang ating hangin na hinihinga, ang araw at ang ulan, ang sabi, ibinibigay ng Diyos sa lahat ng tao. At alam natin, mga kapatid, pag wala ang araw, magiging snow cone ang mundo, mababalot ng lamig. Pag wala ang ulan, mamamatay ang vegetation. Alam natin, pag tagtuyot, taggutom. At pag taggutom, marami ang mamamatay. Ngunit siya ay nagbibigay sa atin ng mga bagay na ito na hindi natin hinihingi. Higit sa lahat, pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang sinasabi sa Roma 6:23. Ipinagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Ngayon, mga kapatid, anumang mga bagay ang mangyayari sa ating buhay. Ang sabi sa Roma 8:28, ito ay magkakalakip-lakip sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Lahat pala ng gagawin ng Diyos para sa atin. Napakabuti ng Diyos. Ngayon, ang tanong ito, lahat ba ng ating gagawin para sa iniibig ng Diyos? Dilit iba ang kanyang gawain? Narinig natin ang ating couch to kanina rito at sabi na hindi madali challenge ang paghahanda sa gawain ng Panginoon. At ang pagliligtas ng tao ay hindi rin mura sapagkat ito'y nangahulugan ng buhay ng ating Panginoon. Lahat ng gagawin ng Panginoon para sa atin, yan ang maliwanag sa John 10:10. Siya'y naparito upang magbigay ng buhay. To give life abundantly. Huwag tayong mamamali na ang hahanapin natin yung abundant life. Yang buhay, ibinigay na sa atin. Ang hahanapin natin ay ang para sa gawain ng Diyos. Sapagkat kung hindi, mga kapatid, magagaya tayo doon sa mga taong kilala ang Diyos. May mga tao bang kilala ang Diyos? Kilala ang Diyos pero hindi marunong magpasalamat. Roma 1:21, basahin natin. Bagaman kilala nila ang Diyos,
Hindi nila pinasalamatan, kundi winalang kabuluhan. Paano tayo nagpapasalamat sa Panginoon? Meron tayong Thanksgiving sa ating church anniversary.